Isang magandang umagang pagbati po sa inyong lahat mga kapatid. Gusto ko muna magpasalamat po sa inyo na binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod po sa inyo sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon sa Biblia. So, dahil po dito, pansamantala po muna natin maaantala yung ginagawa nating serye na tinatalakay sa atin ni Brother William na nakasulat sa Matthew chapter 5. Dahil po ako ngayon na ang nakaschedule manguna sa Bible study at ilang linggo ko na rin po kayong kasama dito po. Kung po'y nakikinig po, nakasama nyo, ilang linggo na rin po. At ang gagawin ko po ngayong umaga, katulad po ng ginawa ng mga apostol ng panahon po nila, na ipinangaral nila ang Panginoong Yesus na siya na ang Diyos at Kristo ang tagapagligtas. At ito pong aking paksang tatalakayin ay may kinalaman po sa kanyang tipan. Ito po ay may kinalaman sa tipan. Ako po ay magsisimula na sa aking pong gagawing pag-aaral. Ito po ay pinamagatan ko pong a better covenant which was established upon better promises. Ayan po ay mababasa natin sa Hebrews chapter 8 verse 6 to 8. Bakit po nagsimula agad ako sa verse 6 hanggang patuloy? Dahil ito po yung tugon ng Diyos, yung kanyang solusyon. Kasi kung babasahin po natin yan mamaya, babasahin natin, nakitaan na kakulangan yung unang tipan. Kaya ito yung naging tugon ng Diyos na mababasa natin sa mga nakalagay ng verses na yan. Pero hindi ko po hahayaan na iwanan natin hindi babasahin yung nasa verse 1 ng chapter 8. Para po mapag-aralan natin yung text ng aklat. So, basahin natin muna yung chapter 8 verse 1 to 7 ng Hebrews. Ganito po ang ating mababasa. Now of the things which we have spoken in this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and the true tabernacle which the Lord preached and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For she said he, that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Diyan po natin ginawa yung ating title. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Ayan po yung ating pinagkuha ng title. So, sa Tagalog po ng verse 7, ang sabi po, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. So, isa-isahin po natin yung ating nabasa. Ayan. Nabanggit po kanina na mayroong itinalaga according to the law. According to the law of Moses, mayroong itinalagang mga high priest, mga saserdote. Sila po yung binigyang katungkulan para maglingkod sa tabernakulo ng Diyos. Nung lumang tipan. Kung aalamin natin ang ugat, nagkaroon po ng 12 anak, si Jacob o si Israel. At kung isa sa tribong yun ay si Levi, sila nga po yung nabigyan ng katungkulang pagkasaserdote na ayon sa kautusan na mababasa natin sa Exodus chapter 28. Verse 1 to 3.
So habang ayusin natin yung ating projector, sa chapter 28, verse 1 to 3 po, ganito po ang ating mababasa. At ilapit mo sa iyo si Aaron, ang iyong kapatid, at ang kanyang mga anak na kasama niya, mula sa gitna ng mga anak ng Israel, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Si Aaron, si Nadab, at si Abihu, si Eleazar, at si Itamar, na mga anak ni Aaron. At igagawa mo ng mga banal na kasuotan si Aaron na iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikakagalitan. No? Ayan po yung kautusan, ayon sa kautusan na itinalagang saserdote noong unang tipan. Nabasa rin po natin doon na ito pong mga saserdote or priest, no? Ang ginagawa po nila sa loob ng santuaryo o tabernakulo, nag-ahandog po sila ng mga sakripisyo para sa mga kasalanan. They offer gifts and sacrifices according to the law. At noong tinawag si Moises sa bundok, ipinakita kay Moises yung mga bagay na nasa kalangitan. At sabi nga ng Diyos, ingatan mong gawin na ayon sa ipinakita ko sa iyo sa bundok. Kaya nga po siya pinagawa ng tabernakulo, na kung saan ito yung magiging dwelling place o worship place ng panahon po ng mga sinaunang Israelita. No? Ay, hindi lamang po mga kapatid. Technical problem lang po. Ayan, nandito na po tayo, no? Nandito na po yung pagkakasunod-sunod kung nabasa natin sa verse 1 to 7. No, yung mga high priest, sila po yung gumagawa rin ng katungkulang paghahandog para sa mga kasalanan. Pamilyar naman na po kayo. Para po sa ay kapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Pumapatay sila ng mga hayop na ihahandog, na ibubuhos para sa kanila. Mga dugo na ibubuhos para sa kanilang mga kasalanan. Ganon din naman kung paano pinakita kay Moises yung mga bagay na nasa kalangitan, at sinabi nga ng Diyos sa kanya, gawin mong naaayon, no? Na ipinakita ko sa iyo sa bundok. Yun nga po yung tabernakulo, yung dwelling place o worship place po nila nung panahon po ng lumang tipan. So ganun po sila sumasampa sa Panginoon Diyos. No? He made tabernacle, dwelling, a portable sanctuary, place of worship. Yan po yung isang tent, no? Kung saan po sila pumupunta, doon din po nila itinatayo. Nabasa nga po natin kanina, kung itong tabernakulo ay ginawa ni Moises, no? Lalo higit yung ginawa ng Panginoon na siya mismo ang gumawa, yung true tabernacle. At doon, kung paano merong mga high priest nung panahon po ng lumang tipan sa pangangasiwa ni Moises nang ibinigay niya mga kautusan, ngayon, ang Panginoong Jesucristo, siya po ang binabanggit ko, pinatutungkulan doon sa chapter 8 ng Hebrews. No? Kung babasahin po natin ang konteksto, ang Panginoong Kristo po ang pinatutungkulan. No? Kung paano Jesus as our high priest, sitting on the right hand of throne of majesty in heaven. Nakita niyo po yung transition na from high priest na mga Levitical priesthood, ngayon, ang Panginoong Kristo na mismo ang high priest na siya ang nakaupo sa kanan ng Panginoon Diyos. Kung paano nag-over din naman yung mga high priest ng panahon ng lumang tipan, ano naman ang inihandog nitong high priest sa panahon po natin? Jesus offered His own life for the remission of sins. Kung paano naghahandog sila ng mga hayop na papatayin, susunugin, or para ibuhos ang dugo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ganun din naman ang high priest na ito, na ang ating Panginoong Jesus,
na nagbigay ng kanyang sariling buhay para rin tubusin ang ating mga kasalanan. Mamaya mas tatalakayin